Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions. Sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at kabayan ng Piliwan ng Galiban ng Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at babanta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang banta, ay hinggil sa issue ng Senate urges to send Duterte confession to ICC. And ICC or Local PH Government Court on former Duterte case. Yan. On former President Duterte case. Yan. Sa probe o hearings o investigasyon sa Senado ng mga nakaraang araw ay dumalo si dating Pangulong Duterte at nagbigay ng mga pahayag dito sa hearing na ito. Ayon sa mambabatas mula Kongreso na Makabayang Black ay sa kanilang pagtingin ay kanilang boses sa Senado. Nabigyan ng kopya ang ICC ng mga pahayag ni Pangulong Duterte. Ayon sa kanila ay may kaso na dapat siyang kaharapin sa confessions nito. Nilabag niya di umano ang karapatang pantao sa sinabi niyang kanilang pinuprovoke yung mga drug suspect para manlaban. Maliban dyan ay inamin din niya na may binuo siyang death squad sa Davao at pinapatay nila yung mga drug suspects. So, yun yung ating tinungtunang topic ngayon ay itong investigasyon doon sa sa Senate regarding doon sa drug war o yung probe sa drug war. So, pati doon yung ating Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Ngayon, nagpahayag siya doon sa mga pahayag yan. Yung Makabayang Black na nag-iimbestiga rin doon sa Quadcom ay siyempre yung reaction nila nag-request agad sila doon sa Senate na padala doon sa ICC yung confession. At ayon pa rin kay Representative Rosas, nais naman niyang makikooperate na ang pamahalaan sa ICC upang maimbestigan ang kasong ito ng drug war at ang ilang advocates ay nais ng ICC and committees para maging fair ang prosecution trial. So nais nung ilang mambabatas Makabayang Black na yung gobyerno makapag-cooperate na sa ICC for their investigation and para doon sa kanilang prosecution na ginagawa doon sa sinihayang kaso ng ilan nating mga kababayan sa UN, ICC. So ang nagiging black ay ayaw ng ating bansa o ng government na makapag-investigate o maka-intervene sa kanilang bilang sa ICC bilang miyembro tayo na sila ay mayroong karapatan o jurisdiction na makapag-imbestiga kung yung isang bansa ay mayroong kaso ng crime to humanity, etc. So sakop nila yun na imbestigahan. Diba may crime to humanity, pwede lang pakialaman yung isang bansa. But according to our government, dinaharang nila yun. So according to them, ay mula pa panahon ni Pangulong Duterte, meron tayong working justice system at pangalawa, umalis na tayo doon sa ICC. But before na nagkaroon ng validity yung pagkaalis natin sa ICC sa loob ng 2 taon, napakarami noong drug killings na nangyari na siyang iniimbestigan na isang paron. Aside from that, yung mga iba pa na nangyari after 2 years nung tayo humuwalay ito. So, ang Human Rights Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang banta. At sa isyong ito ng pag-iimbestiga o hearing sa Senado ay ating sinusuportahan ang pag-iimbestigang ito maging sa Kongreso doon sa Quadcom para mapatunayan ang katotohanan sa drug war at malinawan ano ba talaga yung side ng bawat isa. Mapanagot ang responsable sa drug killings kung mayroon ngang mapapatunayan ng
responsible sa drug killings na ating operatives at non-operatives killings, at sino itong conspirator o yung principal dito. So yun yung pinatutunayan dyan sa drug killings na yan, na syempre do sa napakaraming napatalang namatay o napatay ay maraming umangal na ito ay salvaging. So ngayon yung kaso, dahil sa dami, crime to humanity yun. So ngayon sino yung pinapanagot? Yung operatives plus yung syempre yan ay kampanya ni Pangulong Duterte. Syempre siya yung sisisihin na conspirator bilang principal na siyang nag-uutos para dyan legal operation, at maging yung non-legal operation, yung mga non-government state forces na mga tapas na syempre binigyan lang sa kanya. So pinatutunayan ngayon kapag yung non-state forces, ibig sabihin mga mga grupo na mga hitman yun na pumapatay. So yun na nga yung sinasabi namin ni Pangulong Duterte. Yun kasi yung pinagtatalunan, kailangan mapatunayan kung sino nasa likod ng mga grupo na yan. At doon naman sa legal operation, direkta niya bang inutusan na patayin yung mga drug suspect. Yun yung kanilang pinatutunayan doon sa Senado. Siyempre, aminin pa naman ni Pangulong Duterte na talagang meron siyang ganong klase ng mga drug hit squad, magaya death squad na para patayin yung mga drug suspect. Pangalawa, aminin niya ba roon na inutusan niya yung lahat ng mga nag-utos siya sa lahat na patayin niyo na siya, di ba? Ang sinasabi niya roon ay pananagutan niya yung mga legal action na maaaring mangyari doon. Ano ba yung legal, yung may pinagtatalunan, legal ba o hindi yung mga operasyon. Kaya nga iniimbestigan ngayon ay ang hinahanapan ngayon nga lamang ay siya bilang pinuno dapat iimbestigahan yung mga yung mga drug killings, tapos yung witness, di ba? Tapos patutunayan nila na yun ay sinalvage with the witness. Siyempre sasampan na ngayon sa korte or sa ICC nga, nakasampan na ngayon yun. So ngayon yung ICC ay ayaw nila makapagsagawa ng prosecution doon. So ngayon yung ating namang Senado, Kongreso na sasagawa ngayon ng for overall, and then para mapakasuhan itong ating itong principal at ilang mga opisyalis. Pero kung ating susuriin, hindi lang yung principal at yung mga inutusan mga opisyal, syempre pati yung operatives at tumira doon sa mga yung nakapatay, kung yun ay salvage, mananagot sila doon kung isa-isa silang di ba? Ay napakarami napapanagutin nila dyan. So yung ating side, kung magkakaroon ng paglilitis sa korte, kung may kaso na dapat litisin, ay kahit aling korte ay maaaring maglitis mula local court or ICC upang mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng drug killings yan. So sa kasong ito, hindi lamang principal ang siyang mananagot dito, hanggang sa mga operatives na gumawa nito dapat managot din ng murder case ang bawat pumatay na may pang-abuso dito sa drug o salvage nga. So yung side natin ay sinusuportahan natin na side, yung side ng mga mambabatas na ICC na at ibang mga international na concern ay sa ICC na ito lilitisin gusto nila. So ang atin ay either ICC or ito ay doon sa local court. Ano ba, doon sa Sandigang Bayan o Ombudsman yan, o doon man sa mga trial court. So alin man, kung na ang mahalaga ay malitis at mapatunayan kung guilty nga. From that, kung mayroon sila makakalap na probable cause o reasonable doubt na para maisampan nila yung kaso doon sa korte. So kaya kung alin man, yun ang ating suportahan natin kung alin man yung pwede na. Ang malaga ay tayo ay nasa equal justice o fair justice, at sana yun yung umiral kairali ng Senado, Kongreso, at na maging noong ating local court kung sakasakali, especially doon sa ICC, kung sila man ang siyang
sa kanila may ibibigay yung pagkakataon na sila yung mag-prosecute o magpatunay na talagang mayroon nga talagang salvaging na nangyari at ito ay crime to humanity. Yun ang patutunayan nila doon. So ngayon ay syempre nagsampa ng kaso yung mga syempre yung mga biktima. So ngayon ay yung ICC hindi makapag-prosecute at makapag-release dahil nga sa binablock natin. So meron tayong sariling, nasabi meron naman tayong sariling active na justice system. So yun, nililitis na nga at yan ay piniprove na nga ng Senado, Kongreso at mayroon tayong korte na siyang lilitis dyan. Doon pa lang sa Senado at Kongreso mukhang nila pahirapan. So ang pinapanagot lamang ba dito ay itong principal at kasabwat nila at ilang official na nautusan nito at hindi na itong mga operatives na siyang pumatay sa mga drug suspects. So yun nga pala, no? Doon sa investigation doon sa Senate and in Congress, alin ba yung pinapanagot nila dyan? Principal lang ba at saka ilang co-conspirator nyo o co-principal at saka ilang mga opisyal na nakasabot nila doon? Halimbawa, si President Duterte, tapos yung kanyang siyempre ang opisyal noon si Chief De La Rosa, tapos yung ilang mga sinasabi ng mga opisyal na mag-ibat dyan ng mga regional mga direktor o mga general. Ngayon yun ang ba yung kakasuhan ng mga kaibat doon at hindi na yung halimbawa, siyempre mayroong operatives na siyempre sila yung pumatay mismo doon. Kahit yung official din naman sila yung pumatay, yung mismong operative. Yung ba mga mismong operative na siya parang sumalvage, siyempre dapat kakasuhan din yun. Kasi kung pinasuhan mo sila, kakasuhan mo din yung mga operative. Kung sa dami na yun, saan katutak din yung pumatay? Siyempre, hindi mo masasabi na iilan lang yung mga operatives na umikot sa buong Pilipinas. Siyempre, maaaring bawat probinsya, bawat bayan, mayroong gumalaw dyan. Alin ba yung legal o hindi ito naiimbestigahan. So, dapat, siyempre, hindi lang yung sa pangkalahatan yun. Dapat iimbestigahan mo rin from the root kung talagang mayroong kagaya ng kanila iimbestigahan mga tao na nasabi ko, mayroong salvaging na nangyari. Tapos, sino yung mga unit na tumira doon, diba? May responsible unit na gumawa doon, diba? Dapat kasama yun lahat. Siyempre, i-detail yun sa ano. Tapos, sino may yung responsable na nasa likod yan? Yung may responsable ba yung kampi ng government, bilangan ba sila Duterte? O pagkakamali yan nung nasa yung mga operatives, gumawa ng abusador yung operative, or else may basbas sila na gumawa ng pang-abuso yung mga operatives mo ba. Yun yung pinatutunayan dito. Kaya syempre, from the conspirator hanggang doon sa mga accomplice, yung mga tumira, yung mga dapat mananagot yun. Ano ba isang unit, buong unit mananagot yun hanggang doon sa mismo pumatay, di ba? Ganun, alin ba yung pinatutunayan lang nila doon? Yung kapuran lang ba, di ba? Pangulo Duterte lang. So, kaya hindi basta-basta itong investigasyon na ito na iisa-isahin pati dapat ang bawat kaso ng pagpatay kung may EJK o salvaging at sino ang pumatay sa kanila na dapat papanagutin din. At ang principal na nag-utos sa kanila o itong si Pangulong Duterte nga at mga kasamahan nito na nirereklamo sa ICC at hinahabol bilang principal dito. So sa tingin natin ay hindi excuse sa mga pulis o sino mang operative official na umaabuso sa drug killings kung mapatunayan na may abuse sa drug war o salvaging na. Eh halimbawa, pinatutunayan, meron na ng salvaging dito. Tapos jump sila dun sa kay Pangulong Duterte bilang nagutos. Siyempre kapag nanagot si Pangulong Duterte, pati yung mga operatives na unit na gumawa niya, mananagot din, kagaya doon sa investigation doon sa in-investigate doon sa Quadcom na, di ba, yung inagarma, tapos mayroong sabi robbing na isang may unit, parang special force na siyang unit na siyang pumapatay sa mobile na tumitira ng mga ng mga drug suspect, yung isang ang kernel. So yun ay patutunayan at kung isang unit yun na umigot sa buong Pilipinas. Kaya lang, syempre kung isipin mo, isang unit, hindi napakaraming tao niya kung buong Pilipinas, di ba? Tapos pag minsan kung titingnan mo, maaaring sabay-sabay pa, halimbawa, expand of one day. Mayroon halimbawa one day sa isang bayan,
meron din naman or sabay-sabay pa. Ayun yun, magkakaiwalay na isang grupo pero magkakaibang unit na gumagala sa buong Pilipinas. Or else, maaaring ganun sa task force, di ba? Na umiikot. So, kaya dapat patunayan mabuti pag-combine ninyo yung investigation Quadcom tsaka ng SENI para patunayan kung ano ba yun. Halimbawa, tapos iba pa siguro yung halimbawa per municipal, di ba, mayroon mga per municipal na mayroong din silang operation against drug suspect. So patutunayan din doon kung mayroong or else tinatambalan sila ng mga yan yung sinasabing mga yan, mga probing na yun, sabi nyo ba dyan sa mga kuwan. So kaya patutunayan isa-isa siguro yun nung mga at yung may magreklamo ng ating Senado at noong ICC. And then malalaman na may crime to humanity. 1,000, di ba? 1,000 yung kanila patutunayan. Isa-isahin nila yung 1,000 na yun kung tutusin na rin sila. Di ba? At ang puno, si Pangulo Duterte, yung gusto niya, patayin mo lang yung kalati. Kung gano'n, di ba? Kaya lang, ang dahil mananakot, di ba? Kung iisipin mo. Di ba? Pero kung ilang unit lang yan na nagpag-alagala, konti yun. Pero kung maraming pulis ang involved doon sa di ba? So, mabigat yung investigation talaga na ito. Ang ating Senado naway may imbestigahan ng lubos ang drug war killings na may abuses dito o crime to humanity na nga sa dami ng napatay. Siguro ay hindi principal lamang ang papanagutin dito kundi maging mga operatives na pumatay sa drug suspect, etc. So sa dami ng nasabing pinatay, kung legal ito at nasa wasto ang operation, walang kaso kahit marami pa yung pinagpapatay nila. Ngayon kung mayroon dapat managot, yun nga na siguro hindi napakaraming police ang involved dyan, di ba, na siyang mananagot dyan. Hindi lang yung principal at mga opisyal nila, di ba? Kagaya yung kay Garma, di ba, na bilang opisyal, yung mga tauhan niya tumira, yung mga tauhan niya kakibat doon. Kung ganun yung bawat mga city, di ba? Kaya, imbestigan mabuti ng ating Kongreso at alin ba yung dapat talagang papapanagutin nila. Siyempre, nasasampahan nila doon sa local court. Nila Pangulo Duterte lang ba at hindi na itong mga operatives na siyang gumalaw dyan. Siyempre kasama yung mga opisyal, di ba? So dapat imbestigan lahat ng napatay kung may abuse or not, lalo na out of legal operation dahil sigurado na abuse yan. Yung non-state force. Kasi kung yun non-state force, siguradong abuse yun. Ngayon, sino ba yung responsible doon? Yung ba ay sa isa nang galing na kautos para pumapatay yan? Kung hindi kasali yun kay Pangulo Duterte na sinabi nga raw na maaaring mga kalabang mga drug syndicates, pinagpapatay nila yung mga tauhan nila or kalaban nila mga sindikato para makagulong ganun. So ngayon ay patutunayan ngayon siyempre kapag yung non-legal, so lahat yun kung nasa 3,000 yun, crime to humanity na lang yun. Ngayon, nanggaling ba sa isang tao at sinasabing death squad yung pumatay sa lahat ng yun. Patutunayan din ng ICC yun or ng ating Senado na siyempre sa korte that all of those killings yung out, iisa yung grupo or baka may iba't iba pa, di ba? Mga tipong ganun, o baka merong single vigilante na tumira doon, mga ganun, nakidakdak doon, di ba? Parang nakisaw-saw doon sa yung mabigat doon. So, ang mga non-state forces ay marami din na pinasilang na maaari ng kasuhan ng crime to humanity itong principal at itong gumawa ay murder. So, kung isang grupo lang itong mga pumatay sa buong Pilipinas, madaling imbestigahan yun. Siyempre, kung isang grupo nang galing yung sinasabi ni DDS o death squad na sinasabi namin nga ni Pangulo Duterte, wala naman siya naamin na talagang may death squad na siyang pumatay. Yung para sa Davao
binabalikan niya lang yung nakaraan sa Davao siguro, parang mukhang ano pa, nang-usting lang siya ron doon sa Senado, di ba? Kahit under oath pa siya ron, di ba? Kasi bali wala. Ayan. Gabay nawa ng ating makatulungan Diyos at Panginoon Kristo ang justisya sa ragward killings na ito at mabigyan ng justisya yung mga biktima niya. Kaya sana ay mabigyan ng patas at makatarungan at na pag-probe at paglilitis itong pangyayari. It's either na ano ba yung mas fair na maaaring makapaglitis dito. Yung kailangan pa ba yung Senate and Congress probe o ICC na lang papasukan nila halimbawa. Or yun, kung may Senate, Congress probe doon sa local court, maaaring isampa nila sa Sandigang Bayan na ombudsman yan para kasungan sila Pangulong Duterte, di ba? Or either local court. So sana maging fair yun. Yun ang ating ano roon. So fair justice at kung mayroon man talagang naabuso yung kanilang karapatan na napatay ng ito ay hindi naaayon sa legal na operasyon o paglabag sa batas, murder, at sa dami, crime to humanity. So dapat nabigyan talaga ng justice. Kasi kahit na anong kriminal, notorious man yan, kaya tayo may gobyerno, tinitrain natin yung ating mga pulis na maging magaling sila sa labanan, sa pagiging pulis, para kahit na anong notorious criminal yan, huhulihin mo yun according to the legal operation. Hindi, at nirespeto yung karapatan. So, kinakailangan hindi nalalabag yun. So, hindi katuwiran, kriminal naman yan, di ba? Patayin na lang yan, di ba? Pati yung mga, halimbawa, mga kahit sino halimbawa sabihin mo, nag-suspect yan. Kasi yan, kakawingan mo ng kwento. May mga krimen na ginagawa yan, di ba? So, yun, mapatay na. So, yun naman yung mga tao, nakikuha kasi masama naman, di ba? Kailangan pa rin, kailangan tayo ay nasa modernong panahon, civilized, yung dapat perspective natin maka-Diyos at nagpapahiro tayo ng legal. So, whether ano man yung hinuhuli na yan o ano mang kriminal yan, kay demonyo pa yan, kinakailangan ay sa legal paghuli yung gagawin. Tadaanan. Kasi nga nga tayo na gobyerno. Kung nila na gobyerno, di maglabo-labo na lang. Diba? So, kaya mahirap kung magagamit yung pwersa ng gobyerno in mali. O tayo ay mag-gobyerno sa maling pamamaraan. Kaya nga tayo na gobyerno para protektahan natin sa mabuti at malinis na paraan ng ating bansa. According to rights, according to legal. Yeah? Ayaw natin na masama, ayaw natin na mamati. Siyempre, gusto natin protection. But, do it in the legal way. Ano kasimple yun? According to right. At maging magaling tayo dyan. Kaya nga nag-aaral, kaya nga professional. Kaya nga mayroong mga kaya may akademya tayo. Meron tayong PMA, meron tayong PNPA, meron tayong iba't ibang mga pag-aaral. Para maging magaling yung police sa labanan, sa pag-iimbestiga, sa isip. Di ba? So yun, muli, maliwanagan, ibang na Santa Maria Masa mula pamahalaan at mga Pilipino. At talimayan ng mabuting balita. Sa gayon, ang pamahalaan ay mamahala ng mabuting pamahala at matiwid at makatarungan. Yan. Yung pamahalaan ay iwasan yung mga abuso at katiwalian. Yan. At ayun, magpahiral patas ng siya karapatan mo. Yung mamaya naman, sumunod sa pamahalaan, iwasan yung paglabag sa batas, paglaman sa pamahalaan. Suportahan yung mabuting pamahala, karapatan ng tao. Yan. Maging maka-Diyos. Sa gayon tayo makapumuhay ng maunlad, mapayapa. Sa gayon, higit sa lahat, nananampalataya tayo sa ating Panginoon Diyos ng magaan at walang kanguluhan. Salip na tayo ay yung ating pananampalataya ay masusubok sa napakagulong lugar o maraming kriminal. So maging matibay ka ron. Dahil kapag nananampalataya ka, hindi ka dapat gagawa ng masama. Diba? Kaya napakahirap kung may mga kriminal sa paligid mo na nananampalataya kang ginagawa ka ng masama, doon nakikita yung tibay na pananampalataya mo na kung paano mo sila harapin. Diba? Ngayon kung mapayapa, nagmamahalan yung lahat, kumusunod sa Diyos, diba, mas maga ang pananampalataya yun. Kung baga man nakapag-hahain ka ng pag-praise mo na lang sa Lord, yun yung napakagaan. Hindi ka na nagpapakahirap pa na
paano maidadao sila. Pupunta ka lang ng simbahan, ay may gugulo pa sa'yo. Diba? So yun muli, magandang hapon sa inyo lahat at sana nakapagsabusin naman ang human rights promotion sa linuwin hinggil sa karapatang magtao, mabuting pamamahala, patas ng sa limutan. Magandang hapon sa inyo lahat and God bless you.